nakalinyang residenteng ito na buwis buhay na binabaybay ang gilid ng isang bundok sa Talisay City sa Cebu. Yan, sila dayon, nagtinabangay sila, gibutangan nila og agianan. Ang mga tao sa magkabilang dulo ng pila, kapansin-pansin na binubungkalang lupa para gawan ng madadaanan ang mga nasa gitna ng mga batang estudyante. Diba guys, gibutangan na nila agianan, no? Gipalaran nila guys. Subay-subay, kilid. Diba? Ang kuyaw lang dyan guys is naay matagak nga bato. Niya, maigo sila. Kuyaw ba kuyaw? Ang mga mag-aaral, pauwi na raw noon mula sa eskwela. Pero dahil nagngalit ang ilog, bunsod ng malakas na ulan, hindi sila makatawid. At ang naisip nilang pinakamabilis na paraan para sila'y makauwi ang pagdaan sa gilid ng napakatarik na bundok. Palapala nila, pala na sila yung mga agian. Ana, then, unahan pa na ilahang balay. Dagan pa kayo, mga agian siguro nga lisod na dalan siguro. Nga na, lisod. Kaya ba, marag itagbo na sa sayahang ka, itagbo sa silang amahan. Kung kaya nilang magtulungan na parang mga langgam, kailan naman kaya sila matutulungan ng mga kinauukulan? Ang mga nakuhanan sa viral video nakatira sa barangay Camp 4. Dito nakilala ng aming team ang jeepney driver na si Fernando. Siya raw ang navideohang kasama ng mga estudyante habang binabaybay ang gilid ng bundok. Dito kami nagsisimula maglakad papunta ron sa bundok na yon. Ang kasya mo lang doon, mga isang paa lang dapat mag-iingat ka sa pag-akyat. Hindi pwede magsabay yung paa kasi malambot yung lupa. Namamasada raw siya hapon nitong February 9 nang biglang sumama ang panahon. Nakita ko may nag-post na video, may baha na parating. Kaya dali-dali raw siyang nagtungo sa eskwelahan para sunduin ang 10 taong gulang niyang anak na si Meriel. Sakali raw kasing tumaas ang tubig sa ilog, baka hindi nito kayaning tumawid mag-isa at mas stranded pa. Ay pagdating ko dito, wala na, laki na ng baha. Kaya naghanap ako ng way. Ang pinakamabilis daw nilang daan pa uwi, 15 minutos lang. Pero ang kailangan naman nilang daanan, buwis buhay, gilid ng matarik na bundok na ito. Titingnan ko muna yung lupa dito sa gilid ng bundok. Nakita ko medyo matigas naman yung lupa, kaya gumawa ko ng daan. Ani siya guys, una, naghimo na siya og kanang agianan na lang. Pala na lang niya taon para makaagi. Nung una, dapat gumawa ko pabalagbag, diretso lang. Tingin ko delikado kasi yung lupa. May crack, kung may dadaan na tao, babagsak yung diretso ng tubig. Tinulungan na rin daw siya ng kanyang mga pamangkin. Pinasalubong ko sila, pinakuha ko sila ng palap. Diba guys, ibutangan na nila agianan, no? Ipalaran nila guys, subay-subay. Kilid, diba? Ang kuyaw lang dyan guys is naay matagak nga bato. Niya, maigo sila. Kuyaw ba kuyaw? Hanggang sa dahan-dahan ang naitawid ni Fernando, ang kanyang anak. Si Meriel natakot siya kasi iniisip niya, sabi niya, Papa, ang lalim, baka mahulog tayo, kumawa ka lang sa akin. Makalipas ang 15 minuto, ligtas silang nakababa. Maglilimang dekada nang nakatira si Fernando sa barangay Camp 4. Kaya hindi na raw bago sa kanya ang dumaan sa gilid ng bundok tuwing nagsusungit ang panahon. Yung daanan talaga namin yan dyan. Normal na sa amin yung bahay. Titingnan muna namin, may susubok na isa, tatawid kung kaya o hindi. Hindi kami basta-basta lang tatawid. Daan-daan ka lang, tapos yung paa mo, dapat na i-plaster mo ng maayos bago ka umakbang. Titingnan mo yung paa mo na hindi madulas. Kasi delikado eh. Pag madulas ka, diretso ka sa ilog. Wala kang mahawakan. Nasanay man na raw sila sa ganitong buhay, batid pa rin nilang sa tuwing ginagawa nila ito, ang isa nilang paa nasa hukay na. Gaya na lang ng sinapit ng kabarangay nilang si Danny. Iakyat ko sa yung kunting bundok, yung
yung mga bato-bato. Nadulas yung paghawak na yung kahoy na bali. Nadulas ko, pumunta, na-slide ko. 5 feet. Maswerte na lang daw si Danny at hindi siya dumiretso sa ilog. Gayunman, nagtamo siya ng mga sugat sa ulo at tuhod. Pagbukas, papacheck lang ng doktor. Kusog kayong uwan, di kung kanto sa wala na uwan. Kaya likadom to, lapok man. October 2024, pinagawa ng kanilang sityo ng isang hanging bridge. Pero makalipas lang ang halos 11 buwan sa paghagupit ni Bagyong Tino nitong Nobyembre, ang tulay bumigay. Talagang nasira dahil napakataas ng tubig. Inabot po yung hanging bridge. Footpath lang talaga. Kaya sa pagdaan sa gilid ng bundok pa rin daw ang kanilang bagsak. Alam ni Fernando na napakadelikado nito, lalo na para sa mga bata, gaya ng kanyang anak na si Meriel. Karon pa ko ni agi ngadto. Nahadlok ko kay bakilid man ang agianan. Bunis ko ni Papa. Malakas po ang ulan dito sa lugar namin, ma'am. Hindi na lang po namin sila pinapapasok kasi nga possible talaga na babaha, lalaki yung tubig sa ilog. Kasi hindi rin namin gusto na dadaan kami palagi dun sa gilid ng bukid. Kasi nga delikado, lalo na palaging nagla-landslide. Minsan, alaw na, pakapapasok pa lang, uulan na sa bundok, babaha na. Kukunin na yung mga bata, hindi na makapapasok. Hindi na makapag-aaral ng mabuti. The best solution that we could give to our learners, most especially kapag may umuulan o masama ang panahon, nagbibigay kami ng module. Pinapadala namin yun sa mga bata. Samantala, matapos mag-viral ang video ni na Fernando, agad na ipinagbawal ng pamunuan ng barangay ang pagdaan sa gilid ng bundok. Nagpatawag po ako ng emergency meeting sa council namin niya. Sinabi ko sa kanila na hindi na payagan na tumawid ang mga estudyante doon kasi peligro ang buhay nila, ma'am. Mayroon na kaming signage na binutang doon. Gayunman, may ilang residente pa rin nangangahas na baybayin ito, gaya ng natsyempohan naming babae at lalaking ito. Pero pagdating sa gitna, ang babae bumalik. Habang ang lalaki, itinuloy ang pakikipagsapalaran sa gilid ng bundok. Hanggang sa narating niya ang dulo ng daan. Siya ang construction worker na si JR. Yabang ko kay tungod nga na ako'y yadto nga trabaho kay para sa nga na ako'y gamayng income. Niagi lang jud ko dito napita kay ganina buntag maglisod pa man gud mi og agi ani nga sapa kay tungod nga kusog pa kayong tubig. Nung napita nun kung mo agi ka diha, yung magdali-dali jud ka say mo dagan ka kay namgoy bato sa babaw gud nga tagak bitaw nya delikado man nga maigo ka. Ngunit may isa pa raw nagpapahirap sa kanilang kalbaryo. Mas committed daw kasi ang kanilang daan nang ang bundok sinimulang ikwari. Dako na kadako kay kausaban kay sa una sa wala pa nagi kuha nila diha gikwari, yung agianan diha murag dili jud kay siya lisod. Karon nga gikwari na siya, gimining na diha. Kami nga naa diri na moyo sa atbang maglisod kimi agi. Ang tinutukoy ni JR, ang ginagawang 3-kilometer access road mula Barangay Pamutan hanggang Barangay Camp 4 na proyekto ng Cebu City Government noon pang 2020. Sa images na ito, mula 2021 hanggang 2025, makikita kung paano nag-erode o gumuho ang lupa at nawala ang mga puno sa bundok. Ang panawagan ko lang, sana may kabit nila agad yung tulay na sinasabi nila para hindi naman mahirapan yung mga bata sa pagpasok. Oo, luoy jud kay media kung kuano yung maglaing panahon kay kung magbaha. Di jud mi makagawas na media kung naamay kinanglanon paliton, dili jud mi makapalit kay lisod ang among agianan. Among pag-asa lang nga kuan kani among hanging bridge bisag mabalik lang. May importante na kay namo diha. Lipay na kay media sa mga estudyante ana kay para kung magbaha, may na silang pag-agi. Kinunan namin ng pahayag ang lokal na pamahalaan ng Talisay.
Napag-alaman namin na yun pala ay project ng DPWH Region 7. At saka nung pinagawa yan ng DPWH Region, hindi man lang sila nag-coordinate ng LGU, ng Talisay, na in the first place dito sila dadaan sa road ng Talisay. Dapat sana yung DPWH, sila yung gagawa ng coordination. We have two options. Gagawa tayo ng bagong hanging bridge. Then second, maghanap na lang kami ng safe na lugar na yung 10 families doon, ilipat na lang namin dito sa kabilang side ng river para safety talaga. Hindi na sila tatawid ng river. Wala akong matirahan ng iba. Tatayo sa iba ay malaking gastos. Gagawa ka ng bahay, bibili ka ng lupa. Dito may lupa kami, dito na lang kami. Kahapon, napag-isip-isip ko na gumawa ng tulay para lang may madaanan yung mga estudyante namin at sa trabahante. Temporary lang. Kasi pagdaan ng baha ng malaki, matatanggal din yan. Hindi sila mga langgam. Pero kung ganito na ang kanilang kalbaryo sa mahabang panahon, bakit tila singliit ng langgam ang pagtingin sa kanilang pangangailangan? Kuyaw ba, kuyaw?